Major Philip Ines, sir. Magandang hapon. Magandang gabi na po. Isang kalmado at mapagpalang gabi po, Karine. Ganun din po sa mga nakatugaygay at nakikinig sa inyong programa ngayon. Okay, by the way, ikaw nga pala yung nais kong i-congratulate. Nung isang araw, sikat na sikat ka sa Malacanang eh. Ay, ganun po ba? Ako po, hindi ko po nalaman. Hindi mo alam? Alam niyo kung bakit? Ay lahat na lang na makita ko roon eh. Ang nakalagay doon yung pangalan mo eh. Philippines. Napangiti mo ako, napatawa mo po ako doon, Karine. Hindi ako nagbibiro. Ikaw ang naisip ko. Nanonood ako ng TV. Alam ba, ikaw ang nasa isip ko. Sabi ko, Salamat sikat na po, sikat Karine, yung po. kaibigan namin ni Henry, si Philippines. Kako yan, no? Ang misis ko patuloy. Opo. Tawa ng tawa nung maipaliwan. Oo nga, no? Pati yung misis ko, nahawa ko. Tawa rin siya ng tawa. But anyway. Anyway. Yes po. Sige, ikaw na magkwento nga na rin kung paano ba lang ba? Ito pa rin dating kagawad. Bakit tinag-away? Bakit umabot siya ganon? Pakikwento naman kung ano nangyari talaga. Yes, Karine, nung nakaraang araw po, nagkaroon po tayo ng shooting incident dito po sa may area ng Hidalgo Street, particular po dito sa corner ng Guzman Street sa may Quiapo, Manila. Kung saan nga po yung biktima natin dito, isa pong kagawad ng barangay dito sa may Quiapo, Manila, na binaril po. At doon nga po, nung nalam na i-report po ito sa mga pulis natin dito sa Manila, kung saan nga po nagkandak po agad tayo dito ng follow-up investigation at backtracking po ng mga CCTV footages. Particular po dito sa mga barangay na nakakasakop dito sa area, yung bago at pagkatapos po nangyari yung krimen. Kung saan po doon, may nakita po tayo doon na dalawa pong lalaki na nakasakay ng motorcycle at nakita nga po natin habang naglalakad po itong biktima natin na isa pong kagawad ay ng isang barangay dito po sa Quiapo, Manila, ay binaril po ng 2 beses na naging sanhi po ng kanyang kagyat na kamatayan. At doon po sa mga nakuha natin ng mga CCTV footages po doon sa lugar, at meron din po tayong mga testigo po na nakausap, ay nag-lead po ito sa pagkaka-aresto natin dito sa dati pong kagawad doon din po sa Quiapo, Manila. Lalaki ito, ha? Lalaki yan. Ito pong si, ano po ito? Ito pong si alias Sakaria. Okay. Isa pong 55 years old po na dati po siyang kagawad po ng barangay at nakatira po din dito sa may Quiapo, Manila. Siya po ang nakita doon po sa CCTV footage natin, nakausap nitong mga suspect natin na nakasakay sa motorcycle before po nangyari yung insidente. At meron din po tayong nakuha na mga testigo na nakarinig po doon po sa instruction niya dito sa mga suspect na to, dito po sa gunman natin, bago po nangyari yon. Kaya po, habang ito pong kagawad na ito, ay pumunta pa po ito dito sa MPD Homicide Section para po sana magpaliwanag. Okay. Pero during po doon sa course ng investigation natin, at doon po sa mga nakuha natin ng mga information at mga testigo po na nagtuturo na siya po yung mastermind dito sa nangyaring pamamaril, inaresto na po natin siya. At doon din po sa ating follow-up operation ay na-identify din po natin yung mismong gunman na bumaril mismo po dito po sa kagawad. At nakuha din po natin yung motorcycle na ginamit, yung helmet po, na-identify din po ng mga testigo na yung po yung helmet na gamit-gamit nitong gunman natin. Ito pong gunman natin ay isinama na po natin sa kaso, pero sa ngayon po ay at large po ito, pero identify na po natin at iisampa na rin po yung kaukulang reklamo sa kanya. Ang hinahanap na lang po natin yung mismo pong driver ng motorcycle. Ngayon mga Karine, opo, ito pong atin pong suspect dito, yung dati pong kagawad, ay nandito po ngayon sa custodial facility natin. At hihintayin po natin yung commitment order po niya para mailipat po natin siya sa Manila City Jail. Ano na rin po ito, naipagharap na rin po ng kaukulang reklamo po ito sa tanggapan ng taga-usig dito sa lungsod po ng Maynila para po doon sa kasong murder. Murder death inducement po. Opo. Sabi niyo, nakuha niyo na yung bumaril. Anong inamin ba sa inyo na siya ang bumaril at anong dahilan bakit pinatay?
Ang nahuli po natin dito, Karine, ito pong mastermind, ito pong dating kagawad. Yun ang nahuli nyo. Opo. Okay, opo, Then opo. po, na-identify po natin dito yung mismo pong bumarel, ito pong alias Aman, Oo. at nakuha din po natin yung motorcycle na ginamit niya. Pero dahil po nalaman niya na pinaghahanap po siya talaga ng ating mga Pulis Maynila, sa ngayon po ongoing pa rin po yung paghahanap sa kanya. Pero naisampa na po natin yung kaukulang reklamo kasama po nitong mastermind. Aha. Opo, naisampa na rin po natin yung kaso sa kanya na murder po. Opo, opo. Inamin na sa inyo, nakuha nyo na pala yung mastermind, nakuha nyo na. Ano raw pong motibo? Anong paliwanag sa inyo? Bakit ganun? Yun po yung tinitignan natin dong angulo, Karine, ang sinasabi nga po doon, nakausap din po natin yung hepe ng homicide section at nabanggit niya nga po na ito po ay parang meron po itong motibo sa politika dahil nga po iniisip po nitong ating pong suspect na pag nawala po itong isang kagawad, siya po yung pupunin ng barangay para makapasok po siya uling kagawad doon. Nako. Yun po yung nakikita nating motibo. Sa ngayon po, Karine, pero tinitignan pa rin po natin yung iba pa pong angulo doon. Ganun pa po, naisa po na po yung kaukulang reklamo laban po dito sa taong ito. Babae, talagang pagkaganyan, pagdating sa ganyang agawan sa pwesto, walang babae, walang lalaki, ano? Babae pa yung pinatay, ano? Tama po kayo doon, Karin, at nakakalungkot po ito dahil lang po sa ganun na pangyayari, magkakaroon po ng ganitong insidente ng pagpatay. At sabi nga natin, hindi natin maintindihan din yung tumatakbo sa kanyang isip. Ganun pa man, Karin, nakita naman po natin yung kagyat na aksyon ng Manila Police District. Na-identify po agad natin yung mastermind, pati din po yung gunman, at mapapanagot po sila sa batas. Okay. Makakapagpiyansa ba? Ito naman po ay pagpapasya po ng hukuman kung papayagan po siyang maglagak ng piyansa. At ito naman po ay karapatan ng mga akusado. Pero ang pagpapasya po niyan ay doon na po sa ating hukuman. Meantime, pero pinakawalan muna nyo, ganon? Ay, nasa kustudiya po siya ngayon, Karine, ng Manila Police District. At naipagharap na rin po siya ng kaukulang reklamo. Ihintayin lang po natin dito, Karine, yung commitment order po coming from the court na idala po natin siya ng Manila City Jail. Sa ngayon po, nakita po siya sa amin sa kustudiya po ng MPD. Hala, okay. Well, iba tayo ng issue. Ay, alam mo naman Ikaw ang tagapagsalita Kumusta ngayon ang AOR ninyo habang magkausap tayo? Yes, Karine, mataas po yung ating crime solution efficiency kung saan po yung ating pong mga pagtatala ng krimen, ito pong August 4 to 10, meron po tayong 92%. Ibig sabihin, napakataas po ng ating crime solution efficiency. Kung may nangyari man pong krimen, na isusolve po agad ng aming pamunuan at sa tulong na rin po ito ng ating mga iba-ibang station. At sabi nga po natin, pagpapakita lang po ito na ginagampanan ng Manila Police District yung inatang na trabaho sa kanila na mapatanitin po nating maayos, matatag at makaaya-ayang puntahan ng mga turista yung ating lugar dito sa Maynila. At isa sa pruweba niyan ay ibabalik ko itong accomplishment niyo na huli. Itong patayan na ito ng mga kagawad. Di ba? Yes po, Karine. Sabi nga po natin dito, kung hindi man po natin napigilan na may mangyari na krimen at hindi po natin saklaw yung kanilang pag-iisip, nakikita naman po nila na mabilis po yung action natin diyan at napapanagot po natin sa batas yung mga gumagawa po ng krimen. At makakaasa po kayo na patuloy po yung ibayong serbisyo para sa Manileño. Siyempre po sa ilalim ng aming District Director, Brigadier General Arnold Thomas C. Ibay, na may tataktom po tapat sa serbisyo o mismo umaksyon at may malasakit po sa timbulan ng Laya at Diwang Dakila ang lungsod po ng Maynila. Major Pilipines, saludo kami sa inyo. Mabuhay kayo. Maraming salamat po, Karine, at isang mapagpalang gabi po ulit sa inyo. Police Major Pilipines, tagapagsalita ng Manila Police District.